So guys, nagbabalance tayo sa P2P. Ganito yung pagbabalance ng P2P antenna. So ang antenna natin dito is power beam. So yung isang power beam is 620, 5EC 620. Yung isa naman 5EC Ginto. Yan, maliit lang yung isa. So paano ito? Naka PTP po ito. So ibig sabihin PTP guys, so hindi siya multiple, bali 1 by 1 siya. Yan, PTP mode. Naka 1 by 1 siya para makukuha natin yung channel width na 80 MHz. Yan guys, dito sa kuan, sa pagbabalance ng antenna. Yan. Sa pagbabalance ng antenna guys, dito lang tayo sa center frequency. Yung babaguhin natin center at saka control frequency. So makita natin guys dito sa kanyang dashboard. Yan. So, yan, connected siya. Ang distance natin is 13.35 km distance. Yan. Ang throughput niya is ito guys, importante po itong throughput. At saka hindi lang ito basihan yung throughput din guys. Maliban sa throughput, dito rin sa signal strength. Yan, dito. O kung gaano kalakas yung kanyang signal strength. Yan, throughput sa magkabilaan at saka dito sa kabila. Yan, throughput. Yan. Tapos dito guys, tingnan nyo dito yung kanyang cable. Yan, kanyang cable guys. Yan. So, ibig sabihin 1000 Mbps. Ayan, 1000 Mbps din dito. Ibig sabihin gigabit po yung ating antenna at saka USB cable na ginagamit. So dapat na 1000 dyan, laging 1000. Ayan. Minsan naging 100 dyan. Ang gagawin lang nyo is i-reboot lang. I-reboot nyo yung antenna para ma-refresh yung kanyang speed. So magiging 1000 siya ulit. Importante po yan dahil doon tayo kukuha ng basihan din sa internet sa speed. Yan. So yan yung kanyang throughput. So nalipat ko na sa 5625 na frequency. Yan. Tapos pag mag-speed tayo, dito lang natin titingnan sa tolls. Yan, tolls. Mag-speed. Speed. Yan. So yung pagka-video guys, hindi siya full. So ipapakita ko lang sa inyo yung paano mag-speed. So halimbawa yung antenna ng inyong station. Halimbawa dito ang na-open nyo is nakalagay naman dyan, nakalagay siya yung kanyang IP address. Yan yung IP address. Kung anong IP address dyan, halimbawa yung nakalagay dyan na IP address is station. So station yung ilagay nyo dito na user at saka password. Ayan. Tapos password. Ayan guys, yung pag guys, pag tama yung password na nilagay nyo, mag-i-speed po siya dyan. Ayan, kung yung speed siya. Ayan. So yan yung basihan guys. Ayan, at saka yung yung speed din. So doon sa kabila, di kasi isla po yung kuha natin dito. Po guys, meron pong nagkuhan doon, nag-speed, pinapa-speed ko para kasi minsan dito, ayan, maliit yung kanyang speed pero malakas naman doon sa area. So may gano'n na senaryo. So hindi po basihan yung dito, dapat
marami tayong reference para makuha natin yung speed. Yan. Guys. Dito guys, kahit minsan dito depende din sa frequency yung speed. Minsan mataas na dito, halos naka-blow na lahat dito, naka-blow, saka malaki yung throughput, nasa 300, 400, pero yung speed niya ay maliit lang. So hindi natin basihan yan. Dapat kung magbabalance tayo, i-balance natin yung throughput, i-balance natin yung signal, at saka yung speed dito sa antenna, yung sa tools, i-balance yan natin. Yan. Pag guys, tapos yung pinaka last, yun yung mag-speed sa antenna kung okay na ba yung antenna, okay ba yung speed doon sa kabila, sa final destination niya. O yun yung pagbabalance ng P2P guys. Yan, lipat-lipat lang kayo ng frequency. Ayan, maraming frequency kasi dito guys. Ayan, ilipat lang nyo hanggang sa makita nyo kung anong speed yung anong frequency yung malakas yung speed test sa internet. O ganito yung scenario sa P2P. Ayan guys. Ayan, naka 13 km po tayo. So dito lang, ganito lang yung pag-balance ng antenna at sa makikita yung paano palakasin yung speed guys sa P2P.